Package 4 will be the good start for the purified water. Kaya maganda niyan pag pupunta kayo dito, dapat meron talaga kayong water sample, sir. Tatlo na yung nirefuse ko on my counting. Sabi mo, willing ka mag-upgrade. Kaya ako tinuloy yung transaction. If you're gonna take my advice, kasi boss, konti na lang package 9 ka na eh. I will recommend the package 9. Why? Kasi the 6,000 gallons per day mo na para sa water station, it's for your ice plant. Sabi ko nga palagi, sir, kaya ka nga may pera. Para yung pera mo magtrabaho sa'yo. Ikaw naman, enjoyin mo na yan kasi may pera ka. Swerte mo. Sipag ka kasi kayo nakaipon. Eto, sir. Nako, saksakan ng sarap. Yung last time na bumili sa akin ito, sir, ayun, nag-business ng yelo after. Mabini, Batangas. Meron kaming kliyente dyan malakas. 4 na water station na binili sa akin. Yung mga repeat customer, nakaka-addict bumili ng machine, lalo pagka kumikita ka na. Sa water station, sa totoo lang, ito yung negosyo na hindi ko naman talaga gusto. Kailangan mo lang talagang gustuhin kasi dito ka mahahasa eh. Kamusta negosyo nyo ngayon? Kumikita na? Very good. Yun ang masasarap marinig. Kesa naman sa lugi. Saka hindi babalik kayo dito kapag hindi kayo bumebenta. Sabihin na benta kayo. Ayan, naka-video ako Sa akin lang naman. Ayan, marami nakababasa ako sa comment section. Puro daldal lang yan. Wala naman daw yan after sales. Itong mga kaharap ko ngayon. Hindi ko lang bibideo sila pero ano sila ngayon. Say hi naman guys. Hi. Yan. Narinig nyo na. Yan. Si tatay, sumisilip si tatay. Pwede ka ba isama tatay? Ito Ayan si tatay. Taga Bicol pa yan. Kumikita pa naman, di ba? From Bicol to Pangasinan, pumunta rito para lang bumili ng machine at ngayon nag-inegosyo na sila. Very good. Saan po kayo sa Nueva Ecija? Sa Bongabon. Bongabon, Nueva Ecija. Nagdala kayo ng water sample? Mag-drill pa lang. I'll be honest to you, no? Kapag iyan, mataas ang parameter, boss. Okay lang ba sa inyo? Ta-upgrade tayo ng package. We could sell you the package 1, pero ang problema natin dyan, kapag hindi pasok sa Philippine standard for safety drinking water, hindi kayo makakuha ng permit. Sabihin, yung water source nyo, kailangan mapababa natin yung parameter nun para maging suitable sa for drinking water. And let me be honest, pag 300 ppm yan, makakuha ka ng permit, pasok siya inumin, pero mabigat siyang lunukin. May consequences. Para at least alam nyo lang. I don't want to discourage you. You wanted to put a business na water station, pero we need to consider yung supply. Pag-aaralan natin yung supply. Kapag ka maganda yung supply, edi okay. Pero pag hindi, upgrade. Kahit nawasa yun, boss, if talagang hindi siya suitable for drinking water, magagawa natin patay ang bacteria, magagawa natin ng safe drinking water. Pero, syempre, in the bad side, yung lasa kasi negosyo yung tinatayo natin. Kaya nyo mag-upgrade. It's better na lang din na ganun. Kaya lang, yun nga, napapagastos kayo. What I mean, 1, i-upgrade mo ng purified, mamahal. Package 4 will be the good start for the purified water. Kaya maganda niyan, pag pupunta kayo dito, dapat meron talaga kayong water sample, sir. Kaya nga binabanggit ko ngayon sa inyo na syempre, you are availing the package na nga You already get the contract na Ang point ko lang dyan, boss, is kapag yung supply na nakuha natin, worse, willing po ba kayo na mag-upgrade? Kaya pag mag-upgrade ka, doon ka natatalo. Technically, ganito ang gagawin natin. Kapag ka nakakuha ka na ng, may contract ka na, may unit ka na, dapat yan before i-deliver, makapag-decision kayo kung package 1 or i-upgrade nyo dito pa lang. Kasi kapag ka-deliver na namin, tapos doon yung i-upgrade, yari tayo doon. Para at least dito pa lang sa production natin, sir, mahabol na natin ba? Alam ko namang may budget kayo, pero huwag nyo nang tipirin yung machine. Bungabon na Ecija, maganda pa naman tubig doon. Pero not all Pag nakapagpa-drill kayo, test muna natin. Hanggang ilan ang budget nyo for this business? 400, installment yung 4. And then pagawa nyo yung building yung iba. Pambili ng galon tsaka pan-deliver. Kakasya yun. Kasi kapag machine pa lang, mauubos Pero kung installment yun, boss, for example, 100,000 sa machine, package 4. Pasok, boss. Installment nga lang. Pipirma na ako, ate. Walang atrasan to. Walang atrasan, pero upgradable. Sigurado ko mag-upgrade kayo. Saan niyo po kami nakita? Gusto ko lang malaman, ano yung naging deciding factor nyo? Bakit kayo trusted talaga? Salamat po sa dami ba namang nag-install sa amin pa. Thank you. Kami, boss, dito, we have only one branch. And the reason why is we want to give you the good quality machines. Kumbaga, customize kasi yung makina natin. Hindi yan kamukha ng iba. Bayaran mo, ayan na agad yung machine mo. Hindi po ganun yun. So technically, kaya sabi ko sa'yo, kailangan ko ng water sample para ma-justify natin kung pasok ba sa inyo yung package na yan. And siguro napanood mo din, boss, yung tinanggihan kong mga customer. Kala ko magiging pang-apat ka ngayon. Sir, nasabi ko nga po
Ganun ba? Tatlo na yung refuse ko on my counting. Sabi mo, willing ka mag-upgrade. Kaya ako tinuloy yung transaction. If you're not really willing to upgrade, kahit na sinasabi ko na sa'yo yung totoo, na boss, ganito kasi magiging lasa ng tubig mo, ganito magiging product natin, patay tayo dyan, boss. Magiging ganun yung makina mo. Para lang ma-start natin yung negosyo. Nang tama. Kasi yun, boss, masarap yung lasa ng tubig yun. Pero hindi yun pang negosyo pang restaurant yun. Pero maganda ang quality ng tubig. We customize that also. Either way, we can find ways naman. Just to make things right. Manufacturer tayo so we can do everything we want, di ba? Anong may paglilingkod ka? Actually, mag-inquire po sa akin. Okay, inquiry pa lang to, no? O, hindi pa to deal. Actually, yung vlogs po niyo is nagpa-pop up na sa ano. Siguro, Ayan na, nagpop-up na nga. minsan lang ako nakakita, tapos biglang yung sa inyo na nakikita ko. So may yellowhan na kayo? Wala pa sir, magpuputak pa lang. Magpupunta pa lang. Kami po ang unang-unang dealer ng yelo sa buong Pilipinas, ma'am. Kaya from pinakamalit hanggang pinakamalaki meron tayo. Manufacture po kasi kami ng mga machines. Technically, machineries po talaga yung trabaho namin. Yelo, water station, dialysis machine, desalination, full water filtration, sewage water treatment, lahat po yun. STP, trabaho natin yun. Okay, my recommendation naman, boss, ganito, no? If you're gonna take my advice, kasi boss, konti na lang package 9 ka na I will recommend the package 9. Why? Kasi the 6,000 gallons per day mo na para sa water station, it's for your ice plant. Yung sobra doon, pambenta. Lahat po ng bumili sa akin po ng tubig, lumakas. Technically, mag-upgrade ka din. Pero syempre ako, okay lang sa akin na mag-upgrade ka kasi mas kikita ako doon. Pero up to you pa rin. Ang upgrade po niyan is 70,000 versus 40,000. 9 lang po, 9. Wag po 10. Ayan po yung 9, napakalaki nun. So kung yung 9 namin, ang puhunan mo piso, ito, 50 cents. The reason why, the reject water, nagagawa pa namin product yun. Technically, hindi siya 50% na tumatapon, 25% lang. Kaya po siya efficient. Water consumption-wise, electrical consumption-wise, mas matipid to ng doble. Pero kung compare mo kay 7 at si 9, yun na naman pagko-compare natin. Si 7, for example, ang bill mo sa kuryente is 10,000, si 9, 5K lang. Kalahati. Kapag si 10, 2.5 lang. Binanggit ko po kanina, ma'am, pagka standard water station, sample, you have only 100 containers per day. Kapag package 4, roughly bill mo dyan around 6,000 to 5,000 pesos kapag ka package 4. Kapag naging 5 yan, yung 6,000 to 5,000 mo, sabihin mo ng 4K. Pag 7, nasa ganun din, 4,000, ganyan. Kapag 9, nasa 3,000, 100 bottles a day. Technically, pag lumakas, tataas yun. Ganun po siya. Puhunan na binabanggit ko kanina, piso. Yung laman per container. Yun na po yung puhunan mo sa tubig at kuryente. Kinumpute ko po yun, deep well. Pagka nawasa po yun, plus 1 pesos and 50 centavos. So technically, magiging 2 pesos and 50 centavos ka kapag ka nawasa. Kasi binibili mo yung kada litro kada container, binibili mo sa nawasa Yung binabanggit ko kanina, kuryente lang lahat yun. Usually, yung ibang nagpuput up ng yeluhan, discourage sila kapag sinabing 3-phase kasi not all the places meron silang 3-phase or meron silang transformer. Kagaya dito sa amin, maraming linya rito na hindi 3-phase. Pero it's a good decision. You got the 2-tonner. Yung 12,000 maximum capacity rate. Ngayon, kapag madumi yung tubig ninyo, nababawasan yun sa product. Hindi kasali yung tinatapon. Hindi namin kinukompute tinatapon. Tapon yun ba't mo kukumputin? Product output rate tayo palagi. Kung ano yung product na nakukuha natin, yun yung sinasabi ko sa inyong output. We don't permit reservation. Pera nyo lang. Hindi namin naangkinin yan. Reservation yun to buy the machine. We will deduct it to the unit price. Pero again, hindi mo siya marerepant kasi gagastusin namin siya. Pagkapatest kami ng tubig, gigil kami ng layout sa inyo, yung kontrata, tapos syempre, makaresibo yan and everything. So, technically, yung assistance namin, hindi yun libre. May bayad yun. Hindi ko pwedeng sabihin kay, ikaw muna sa sahod kasi nag-refund Hindi ko pwedeng sabihin sa kanya yun. Pagkalit sa akin yan. Everything is on the contract tayo. Lahat po is black and white, documented po tayo lahat. Ang tawag ko nga po dyan, sabi ko nga palagi sir, kaya ka nga may pera para yung pera mo magtrabaho sa'yo. Ikaw naman, enjoyin mo na yan kasi may pera ka, swerte mo. Sipag ka kasi kayo nakaipon. Kung iintindihin mo lahat, mahihirapan ka lang lalo. Something that you need to apply na, oh Alfred, ito pera ko, binili ko yung machine mo, do your job. So kami nang bahala mag-prepare ng layout ng building mo, kontrata mo, FDA registration mo, certificate of product registration mo, lahat yun ipe-prepare namin sa'yo. Yung machine mo, wag mo siya intindihin kasi kami naman na mag-ready nun. Intindihin mo lang yung operation mo. Yung operation kasi,
That is something na ituturo ko sa inyo, pero kayo pa rin ang palagi nandun. Technically po, ang iintindihin mo lang is management and operation. Sa maintenance ng machine, tuturo naman namin sa inyo yun. Actual na yun. Kumbaga, you can ask a question, anything you want. Lahat po ng tanong, sagutin namin yan. Of course, nagtatanong kayo dapat sagutin ng tama yan. Kaya lang, yung mga expenses, for example, na, Alfred, bisitahin mo kami. Cannot do that. Anong package? 9. Sabi ni nanay, 9. Handaan mo, mothers knows best. Ay, mechanical pala si sir. Kaya walang problema. Bali wala sa yung mga 3-phase doon, di ba? From rags ako from nothing. Nag-start ako ng deep well drilling. Marunong ako noon. So yung expertise ko naman doon, tatay, ayan ang ginagawa ko po. Advice na lang sa mga customer ko. Siyempre, may mga kausap na silang driller. Kasi minsan, marami pong gumagawa ng deep well po. Mali yung kabit ng motor. For example, gumawa ng deep well. Ang kinakabit, shallow pump. Hindi gagana maayos. Iba naman, shallow water lang yung supply, kakabitan ng deep well. Submersible pump, hanggang depress ka siya. Ang point ko doon, sa submersible, imposible magkamali ka pa, lulublob na lang. Lalo ngayon, may mga DDoS na submersible. I could supply, pero yung abala ko kasi na i-install pa yon, nandito ako nakapokus Sabi ko nga, tatay, kaya ko naman grabin yan Kung magiging greedy lang ako, pero mapapasama Doon tayo sa expertise na meron tayo. Tapos yung iba naman, para may benta rin naman yung iba. Kaya mo na sila doon. But all I could do is advice. Advice na nagkamali. For example, yung supplier mo nagkamali. I will advise na, sir, ganito gawin na. So, nasa iyo kung tatanggapin mo. Ang inaano kasi nung kapatid ko nakita niya, yung binigay mo sir kay ano, Okay, ito. kay Sir Romeo. Oo, ito. Oo, yan yun. Hindi nga lang sabi niya, mas bahay lang natin sabi. Maganda po yan. Panggamit lang naman kasi sana sa bahay. Ito, sir. Nako, saksakan ng sarap. Yung last time na bumili sa akin ito, sir, ayun, nag-business ng yelo after. Sa Nicolas, di ba? Oo. Kalahating tonelada. Nalusaw yung yelo, nainom yung tubig. Sarap lang tubig mo, Bumili ng package 9 after, Kailan deliver? Pick up daw, sir. Na-hide. Ngayon na? Yes, sir. Kukunin mo na yung unit mo ngayon? Yes sir. Bilis, Para hindi na magtagal. Oh, sir, akala ko po ba walang bilihan? Bakit may perang involved dyan? Sir, thank you po sa tiwala. Thank you rin po. Ay, salamat po. Ayan siguro ang dahilan kung bakit po malakas ang negosyo natin, tay. Dahil masarap ang tubig natin, no? Hindi biro yon. Compliment tayo na marinig ko mula sa kinikilalang civil engineer yan. Si sir pala mechanical, no? Don't worry. Pag nag-start na po yung business niya, meron na kayong sarili. Pwede po pampaligo, sir. I'll be honest with you, sir, no? Ayoko naman na gagaguhin ka lang dito. Outsource yan. Ini-import namin yan from China. Tapos, i-assemble namin dito. May mga parts kasi yan na ayoko. Although nakalista yon yung mga parts na ipapa-assemble ko sa China. Pag dumating dito, babakasin ko pa ulit yun. Bakit? Kasi may mga parts doon na hindi available sa market, which is ayoko. Na pag bumigay yung part na yon, boss, ayokong maghihintay ka ng 3 buwan bago mapalitan. Ayoko yon. Kaya see to it na bibilin mo, sabi ko nga, mayroong palaging piyesa na available pag nasira. Nakwento ko nga kila nanay Sabi ko, yung kaibigan ko dito galing Abra, 4 na ice machine meron siya. Isang pyesa lang ang bumigay, boss. 3 months tenga. Ang problema ng kaibigan ko na yon, loan sa bangko, yung negosyo niya. Sabi niya, pare, laking sisi ko. Hindi ka mukha sa'yo. Medyo konting diferensya lang naman. Di ko rin kasi alam. Same. Pero dito sir, meron pa kayong ibang kalaban. Marami kaming kalaban dito. Pero syempre, sir, hindi ko matter yung kalaban Palagi ko iniisip, boss, yung brand ko. You buy here because of my brand. May iniingatan kaming pangalan, may iniingatan kaming company credibility na hindi kami papasira. Kaya nga sabi ko, boss, the moment na nag-oo ko ngayon, hindi pa tayo deal niyan. Ang deal lang sa akin, kapag nakuha ko ni tiwala mo, yun, deal na yun. Kasi long term ang gusto kong partnership Pagka binentahan kita ng ngayon lang, naiksi lang yun, boss. Gusto ko, pag bumili ka sa akin, tuloy-tuloy yung support ko sa'yo. Hanggang lumaki ka na. Kaya nga hindi ako nag-franchise Kasi gusto ko makilala ka sa sarili mong brand. Anong ginagawa niya? Nagbabayad na kayo? Nag-reserve na. Pang-10 si sir Pang-11 kayo ngayong araw. Yay! Dahil dyan, magpapakapi tayo. Yung kontrata, sir, pahintay. Dinodocument lang po. Ideal depth ng deep well is 20 feet more. 2 tubo, sabihin mo na 10 feet. Shallow well yun. More than that, deep well. Pero depende sa lugar, sir. Kasi ganito lang yan Paano mo ma-address na, sige, 2 tubo binaon mo, pero malalim naman na yun sa lugar mo dahil nasa slope ka. Kasi naka-layer ang tubig natin sa geographic ng lupa natin. Unconfined aquifer and then confined aquifer. So yung unconfined, yun yung shallow. Technically, hindi yun masyado na filter ng lupa. Ngayon, dadaan pa yan sa mga bato, sa mga buhangin. Pag lumagpas dun yun ay tatawag na confined aquifer na. So technically, yun yung malinis na tubig. Kaya nakakita kayo ng malinis
malinaw uri ng tubig. Yung iba kasi na nasa mababa na lugar, kahit mababaw pa lang yon, ma'am, minsan deep well na yon kasi minsan nga bumubukal na lang eh. Kaya pag chinek mo, parehas. Pero sa measurement po kasi, kagaya ng tanong nyo tatay, is paano mo consider na deep well at shallow well? Ang kino-compare na lang po natin is yung suction capacity ng motor na ikakabit mo. Di ba yung shallow pump, sir? Ihigop siya at the maximum depth around 20 feet to 30 feet. Di ba yun yung shallow well? Pero kapag ka deep well, nasa 60 feet yan. Kaya meron tayong tinatawag na sapatilya. Kaya mapapansin mo, sir, ang deep well, 3 butas. In, out, out. Yung isang out, babalik sa ilalim para ibuga yung tubig pataas, para gumaang yung hila niya. Yun yung deep well. Compare sa shallow well natin, in and out lang. Sanction and then output. So, ganun siya. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, tatay, may mga gumagawa ng poso kanina, nabanggit ko lang yan, kwento ko lang nung wala kayo. Shallow well ang pinagawa, sinalpa ka ng deep well. So, pagka ganun, hindi siya efficient. Yung kalahati po ng tubig, ibinabalik niya sa ilalim ng lupa yun. For example, paghigop mo ng tubig, pag buga nun, 50% punta sa tangke, 50% ibabalik sa lupa. So, gano'ng kahina yun? Compare doon sa shallow well, paghigop, 100%, pagtapon, 100%. So, may proper way in how to install a shallow well, a shallow pump, and a deep well pump. Magkaiba ng gamit. Tapos sabay tanong ni tatay, paano yung submersible? Oh, naduktungan ko yung kwento namin ni tatay kanina eh. I'm not saying na pag shallow well, madumi. Kagaya ng binagit ko kanina, there are some cases like in Binalonan, nasa baba siya ng Baguio, di ba? Some of the spring na nasa Baguio, Binalonan alone, kahit bumutas ka lang ng konti, bumubukal ang tubig, would you consider that na deep well or shallow well? Bumubukal na nga eh. Technically, yung quality niya, deep well. Di ba? Kasi galing sa high altitude yun eh. Kumbaga, confined aquifer na yun. Kasi malinaw. Yung shallow well kasi usually malabo. Next batch, ang mga taga Batangas naman. Sir Gren, anong may paglilingkod ko? Yun nga po, nung napanood ko ng buo, yung vlog mo, sabi mo na-mention mo, nakakarton ka pa ng Mindanao. Nationwide ang supply natin, sir. Sila, sir, na sa Batangas pa ikakabit. Oh. Saan ka sa Batangas, sir? Malbar. Oh, Malbar. May mas malayo na sa inyo. Talo na kayo. Issue ng package 9. Ang issue niyan, sir, ang problema ko, di masira. Ay, very good. Very good ba yun? Akala ko eh. Akala ko ano yun, sir. Tapos, kapag ka natikman po ng mga customer, sir, hindi na po umaalis. Dumarami customer. Ngayon, pagka marami ka ng customer, sir, sasakit na ulo mo, sir. Kasi di mo na kung paano di-deliver lahat yun, sir. Tapos, anong power requirement niya, sir? 220. With ABR po yan, sir. Yung napanood yung dati walang ABR. Lahat po may ABR na. 7 pataas. Sa circuit breaker? Each pump is 30 amperes. Mabini, Batangas. Meron kaming kliyente dyan malakas. 4 na water station na binili sa akin. Yung mga repeat customer, nakaka-addict bumili ng machine, lalo pagka kumikita ka na. Sir, ganito lang naman yan eh. I-manage mo ng maayos yung negosyo mo, i-maintain mo ng maayos yung makina mo, the income will follow. So, ito lang ako nung una, hindi ko iniisip yung income eh. Iniisip ko lang good service muna. So, yung kapatid ko may tubigan din sa may giginto. Bulacan. Inaalok na nga sa akin yung supplier na yun. Ba't di mo kinuha? Nakapag-decide na kami. Kahit malayo, pupuntahan namin. Di ba may ano na po ngayon, yung coins? Coin slot, yes. Kami unang gumawa nun eh. 2012 pa. Marami kaming unang ginawa, sir. Kaya lang, hindi namin tinutukan kasi ang tinututukan namin kung saan ka mas mabilis makakabawi ng kapital. Kasi kung coin slot, ang tagal ng ROI niyan eh. Sigurado ko nung nasa biyahe kayo, ang iniisip nyo, ano yung mga itatanong nyo pagpunta dito? Tapos ang dami-dami yung katanungan nung habang nasa biyahe kayo. Tapos nung dumating kayo rito, lahat ang tanong na kalimutan nyo na. Ang negosyo po natin, ma'am, compare mo sa kainan. Ang kainan kasi, di ba, pag kinumpit mo, costing mo, mamalengke ka, rekado, lahat napapanis kapag ka di nabenta. Sa tubig, hindi. Pero wag mo isipin na hindi napapanis ang tubig. Kung ang mindset mo, ang tubig mapapanis pag hindi mo nabenta, dapat ganun ang mindset mo. Gets mo? So, ibig sabihin dapat, pag mo isipin na hindi mapapanis, ang isipin mo, mapapanis to pagka hindi ko nabenta. Ang goal ko, 300 container dapat mabenta ko to. 500 container dapat mabenta ko to. Kapag ganun ang nangyari sa business mo, ma'am, ang mangyayari po dyan, sabihin mo, iba po pala. Kasi ito, simple lang eh. Iigibin mo lang, sasahurin mo lang, hindi mo kailangan timplahan, hindi mo kailangan ng chef. Kailangan mo lang mag-refill, mag-operate, at mag-deliver. That's it. Kasi yung canteen po namin, mag-11 years na. Yung canteen, routine na yon, ma'am eh. Mapapansin mo, sanay na yung katawan mo na gumigising ng madaling araw, mamamalengke. Halos sila na lang po ang gumagawa. May sistema na. Eventually, sa water station, ganun din. Pagka sanay ka na, magkakaroon na rin po kayo ng sistema. Chef yung asawa ko.
pamamalengke, yung hassle na Pagod po yan. everyday, mapupuyat ka, lalo kung hot kitchen pa, di ba? Pero pag sanay ng katawan mo, routine na, basic na. Tapos ma'am, makakawala ng pagod pag sinasabing masarap yung pagkain na niluto mo, di ba? Sa water station, sa totoo lang, ito yung negosyo na hindi ko naman talaga gusto. Kailangan mo lang talagang gustuhin kasi dito ka mahahasa eh. Wala naman pong trabaho na gusto mo talaga eh. Kasi ang trabaho, pagod eh. Pero kailangan mong gustuhin. Ako, gusto ko dun dati, ganyan. Abroad, para kumita ng pera. Musta, bossing? Ikaw, kumusta, sir? Eto, napanood ko yung vlog mo, bro. Aling vlog, sir? Yung dialysis. Kaya ako napatawag kako pag kailangan mo ng reverse osmosis para sa dialysis machine o dialysis center, meron dito kay Watermax. Oo, sir. Tsaka actually nagkakwentuhan kami ng father-in-law ko. May mga gusto rin siyang kunin na machines eh. May mga interested siya na machines na nabanggit before. Yun. Bibili din ako sa inyo. Dadaan na lang ako sa Watermax. Baka kaya humingi ng discount. Pag ikaw, walang problema, boss. Okay, sige, sir. See you, sir. Andito lang naman ako, wala akong lakad. Binakanti ko yung araw ko eh. Nakita ko kasi siya, sobrang dami mong kliyente. Dami nga, nakalabing isa ako ngayon eh. Grabe. O, kauso ko pa nga dito, mga taga Batangas, ay ala eh. Andito sila Utoy, tsaka si Inay. Ay, tawa-tawa oh. Tawagan tayo pag nagawi ako ng Pampanga. Sige, sir. Sagot ko ng kape. Yan!